Bumabalik po ang Political Was at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin na ngayong gabi na sina dating COMELEC Commissioner Gas Lagman and of course si Mr. Eric Jude Alvia, Secretary General of NAMFRED. Prof. George, meron kayong tanong, hanging question before we Tito pause. Josh, siyempre sa bawat yugto ng bawat taon kasi, siyempre ang magdidikta kung ano ba yung makikita nating tatrabahuhin o gagawin ay yung budget. Diyan yung pinakabasihan eh. And siyempre sa paggagawa ng budget, more than anything else, although it is internal sa isang departamento, kahit paano kinukonsult ka sa iba't ibang sectors and ganyan. Kayo po ba nakonsulta? Nakita niyo po ba yung proposed budget? At kung sakali man, ano doon sa proposed budget po ng komisyon ng halalan, yung medyo may pagtaas o yung medyo may kakulangan na sana doon nag-concentrate? So far, wala kaming nakitang paraan na kinukonsulta yung mga civil society groups in relation to the Budget preparation ng COMELEC. Mga ibang ahensya ng gobyerno, ginagawa yun. May partner talaga sila at lumalabas sila for consultations. Ang tawag nga ngayon, bottoms-up budgeting. Yes, diba? Talagang kinukonsulta. Yung itong commission, wala. Kasi internal lang yata yung generation ng budget proposal na yun. At hinahabol nila para masalang sa kongresong to. Medyo malaki, 18 billion ang hiningi nila. I think ginawa nila yon para manigurado, no? Nakalaan na doon, no? Pambili daw yun ng mga bagong makina at pang-repair ng mga dating pikos. So in short, sa 18 billion na yan, from the information that you got, nakasama na dyan. Andyan na yung pambili sa kung ano man magiging bago na sistema na gagamitin. Pambili at pang-repair. Which means kung pang-repair, gagamitin pa rin yung dati. Yan ang hindi natin. Pero ano sa pag-monitor po ninyo sa proseso ng ginagawa po sa COMELEC, ano po yung mga improvement, for example, sa procurement process ang inyong mga nakita na kahit naman paano ay nakaganda sa prosesong iyon? Maganda naman yung regular back. Nakikita natin na open na sila ngayon at nag-iimbita na sila ng observers, no? Opo. Pero yung regular back, these are the smaller items. Ang kailangan talagang tuunan ng pansin, yung Special Bids and Awards Committee, which is tasked to bid out the procurement for the automated election system. Doon, nawawala na ng transparency. Ayun. Yung ibang budget items, regular budgets, pati items na binibili, open sila. Yung bang ating mga telcos, handa talaga, kasi although nagkaroon tayo ng isang successful, yun ang kanilang alegasyon na eleksyon ng 2013, yung telcos ba natin, yung kanilang systems sa inyong pagkakaalam, handa naman para sa conduct ng isang national and local election, specifically itong presidential po ang 2016 elections? May mga gaps pa rin. Yes, sir. May mga gaps pa rin. Alam naman natin lahat yun. Ano? Kaya nga, yun ang kailangan solusyonan. Noong 2013, saka noong 2010 din, bumili sila ng yung big guns na yun ang nilalagay nila doon sa mga walang presence sa mga telcos. Yes, no? Pero sinasabi ko nga, palaging problema yan. Sa NAMFREL nung merong parallel count ang NAMFREL, ang unang ginagawa namin, pagka nag-organize kami, minamap out namin ang available facilities sa buong bansa. Yes, sir. So, Meaning yung mga cell sites and all that. tinatanong namin yung mga chapter chairman ng NAMFREL at anong gagamitin ninyo para mag-transmit sa amin? Meron ba kayo diyang email? Meron ba kayong fax machine? Yan. Yun ang unang-unang ginagawa kasi yun ang matagal. Yes, sir. No? Pagkatapos ilalatag mo kung saan ang may mga butas, no? Yan ang dapat na ginagawa ng COMELEC ngayon. Yes, sir. Dahil yan ang matagal na problema, yan ang matagal solusyonan. Oo. Yes, sir. Yung makinang gagamitin, sabi nga, sa akin, pieces lang at saka mga laptops ang kailangan. Oo no? Transparent pa. Alam mong nakakalimutan nila, nasa batas, na dapat ang eleksyon natin, yung process, ay transparent. Nandun, sa title pa lang ng batas, nandun na kailangan to encourage transparent and credible elections. Yes, no? So kailangan transparent. Yung dalawang nakaraang eleksyon, nawala ang transparency. Ayun. Sir, ang overseas absentee voting, ma-obserbahan natin from 2010 and then 2013, mukhang hindi ganun kataas ang bilang ng mga kababayan natin from abroad na nag-a-avail ng overseas absentee voting. Saan niyo po kaya mga attribute yung mababang yan? Dati, isa sa pinakamalaking
overseas absentee voting area, yung US. Yes, no? sir. Pero may batas dati na pag i-exercise mo yung right mo to vote, kailangan bumalik within... Mag-i-issue ka ng affidavit in Correct. 3 years. Babalik ka Yes, sir. after 3 years. Apo. Eh, sino ba naman ang gusto mag-give up ng kanilang stay doon? So, Yes, pero sir. naamyendahan na yon. Ngayon, ang pinakamalaking bagay kung bakit din mahina, matumal din yung pagre-rehistro, eh yung physical difficulty of getting going, no? To the Kasi areas malalayo where you will kukuha ka pupunta ka sa embassy o sa consulate, usually it takes 1 day to 3 days going there. Gastos pa. Magpapaalam ka sa trabaho mo, babalik ka pa. So, magpaparehistro ka, 4 na araw mawawala sa'yo hanggang 1 linggo. Tapos, rehistro lang yon, boboto ka pa. So, roughly, between 1 to 2 weeks ang mawawala sa'yo, boboto ka at magre-rehistro ka. Eh, medyo mabigat yon para sa mga kapatid natin na OA. In short, ito yung ating overseas absentee voting cannot be said to be successful at all. On the contrary, pwede mo pa nga sabing failure of sorts. Medyo malaki ang ginugugol na pera dyan. Pero At malaki pang konti lang, gastos, oo. dahil nung dati yata, nung huling election, wala pang 180,000 ang All told. All over the world na yan. Oo, ang bumoto. Eh, ilang milyong Pilipino sa labas? Mahigit 10 milyon. Official yun. Official. Yes, sir. May mga comments may na mga Tito. comments, Yung ano? comments muna tayo, Tito Joe, ha? At ito po ay mula kay Edwin Santos ng Santa Mesa. May paraan po ba na maging transparent ang bilangan pero mabilis din parang PCOS machine? Oo, yung sinasabi namin, yun ngang sinesave ng PCOS machine, 12 hours lang eh. So pwede pa rin 3 to 5 days. Mas mahaba lang ng 12 hours, sabihin na natin, no? Pero transparent. At yun nga sinasabi namin, we should use automation to make elections more, not less transparent. Ang nangyari nitong nakaraan, 2 eleksyon, naging less transparent. Mabilis nga, pero less transparent. Oo. And not that transparent. Eh, hindi lang yon, hindi na nga naging accurate. Hindi naman napigilan ng dayaan. No? Pag hindi nag-transmit, Marami pang hindi na-transmit. mas lumala. Pagkatapos gusto hindi ko maintindihan talaga So, yun. bottom line, madidelay lang ng 12 hours, di ba? That time that will be also, spent for the manual counting of the votes. But after that, mabilis na din, electronic transmission na. Yeah. Kung kayo po, sir, halimbawa, dahil mawawala na nga po si Chairman Brillantes, matatapos na po yung kanyang termino by next year, kung kayo po ay papipiliin at magre-recommend kayo, ano ang kwalifikasyon maliban sa nakalagay sa saligang batas ng susunod na COMELEC chairman? Well, dapat merong management skills. Kasi you manage processes no? Mas magaling sana kung merong IT background. Correct. No? Yun ang mga kailangan. Maraming countries sa mundo na yung kanilang election administrators ni walang abogado. No? Yes, sir. Ngayon, kailangan mo ng mga abogado dahil doon sa mga protesta. Protesta, yes, no? sir. Ako nga, meron akong ginawang article no, na ihiwalay ang quasi-judicial Quasi-judicial function of the COMELEC. ng COMELEC. Yes, Ihiwalay, no? Pwede pa nga ilagay sa regular courts, no? O kaya gumawa ng special election courts, no? Tapos ito, election administration lang. Dito kailangan mo management skills, yun na nga, IT skills, at saka of course, integrity. Always. Always. No? As ever. No? From Errol Dominguez, aalis na si Chairman Sixto Brillantes na dating well, he is still an election, chairman of the Commission on Election, na dating election lawyer sa COMELEC bago mag-election ulit. Ano ang background ng dapat pulisan? Natanong mo na pala. Pero sir, isa pang problem at lagi pong perennial na problem magmula sa nung si Sir nandun pa sa COMELEC, yung pong party list. Party list system natin. Ano ba yan? Ang party list system ba talagang parang is that a wrong experiment on the part of the Filipino people, or kinakailangan lang medyo magkaroon lang ng siguro revision or reorientation of the party? Pag-aralan natin ulit yun, no? Dahil medyo na-bastardize yung batas eh. Yes, Well-meaning, nandun sa konstitusyon natin na bigyan natin ng proper representation, pero kung makikita natin dun sa 56 o 59 na nakaupo ngayon na party list Yes, sir. hindi naman talagang totoong advokasya nila yung
yung pa at representative sila ng Yes, sir. marginalized. No? Ayun. Sir, kayo po ba ay amenable sa early voting for the senior citizens and the PWDs? PWDs. Yung mga persons with disabilities? Pwede yun. In fact, there are countries like India. Yes, Sa sir. India yata, isang buwan eh. Ang election. Ang eleksyon eh. nila, yes, sir. Higit pa konti. There are a few countries na hindi lamang isang araw. No? Yes, sir. So, pwede, ang media, pinapayagan na yatang mas maaga, di ba? Yes, Nung sir. pang nakaraang eleksyon. So, PWD, para hindi naman sila Why makipagsiksikan not? pa. Oh. Yes, di sir. ba? Opo. And senior citizen. Pabor sa akin yun. Yes, sir. Yes, sir. Pero about, but just the same, yung integrity should be protected and the credibility of the process. Of course. Yes, sir. Oo. The President, go ahead. Go ahead. No, I was just going to say, a good election system, Yes, sir. nabanggit mo kasi integrity, a good election system should not be dependent on the trustworthiness Yes, sir. of the administrators. Sino mga administrator? COMELEC. Yes, sir. Dapat hindi dependent sa kanilang trustworthiness. In other words, kahit barumbado yung mga nasa sa Administrator. COMELEC, kung maganda ang sistema mo, mahihirapan silang i-manipulate. Yun, ganun dapat ang sistema natin. Yung sinasabi namin, ganun. Gano, yes, sir. The President will be delivering his 5th State of the Nation address this coming Monday. Ano ba sa tingin ninyo ang kanyang sasabihin tungkol sa reforma sa politika, sa eleksyon ng ating bansa? Medyo mahirap nang sabihin yun dahil 2 taon na lang natitira bago ka gumawa ng reforma. Pagpatuloy mo na lang yung dating sinusulong no, ng Bakit yung reforma. campaign finance bill, ay hanggang ngayon hindi Yeah, katulad maipasa-pasa? niyan, no? May bill nga tayo, tapos sabihin ng COMELEC, may mga administrative sanctions, tapos binigyan ng deadline hanggang June 30, may narinig pa tayo. In-extend yung Extension, yes, deadline. sir. So, sino maniniwala sa kanila? Anti-political dynasty bill, sa tingin mo ba he will push for it or Mahirap malabong yan dahil ibabato mo ulit yan dun sa isang branch ng government na nakikinabang sa ganong klaseng sistema. Many of whom belong to political dynasty. Correct. Ayan. Meron pa po tayong isa pang comment. COMELEC is an independent constitutional body. No doubt nor doubt or any form or any name for the institution. Please, Executive Department, keep out. Yun po yung kanyang sinabi, yung sinasabi nga kanina And tungkol sa... also, dapat ang COMELEC huwag tumanggap kung alukin silang bibigyan ng di ba? Ng kung anumang pondo na hindi nila pondo dahil unang-una naglabas na ng Dapat desisyon ng Supreme Court. kusang loob nga. Yung nga yung Ayawan. sinasabi na Oo. integrity. No? Alam mo na, okay, nandyan yan, legal, pero kung sa tingin mo medyo questionable, deep inside, you can just say, no, sorry. Noong 2013 election po, sir. Okay. Siyempre, questionable yung issue ng PCOS. Talaga yung mga Filipino IT experts talagang yun ang kine-question, especially yung issue ng transparency. But maliban po doon sa issue ng PCOS, ano pa yung part ng proseso na sa palagay nyo naging weak or weak link doon sa credible election ng 2013? Well, dahil nawala ang transparency, nakalagay nga sa batas na dapat na-review yung source code. Yes, sir. Hindi naman nangyari yan noong 2010 saka 2013. Yes, sir. Yung canvassing, nobody paid attention doon sa canvassing process. No? Dapat sana yan, lumalabas palagi sa public website yung mga data. Yes, sir. Para na-check ng mga taong bayan. Walang masyadong nakikialam doon. Kulang-kulang eh. So, kung gusto kong gumawa ng sarili kong tabulation, hindi ko magawa kasi kulang-kulang yung data Yes. na available doon sa public website ng COMELEC, no? Meron silang tinatawag na transparency server. I don't know why they call it the transparency server, no? Parang pinagugulo, parang may dinadaan pang isa pang server bago doon sa yung gagawing available doon sa mga for groups na yes, nasa sir. sa batas, no? Opo. So, simple yung system eh. Ang iniisip nila kasi yung anong makina. Ay importante, anong system? Anong solusyon? Anong magandang solusyon para sa Pilipinas? Iniisip nila anong makina. Yan ang hindi dapat Pero ibig sabihin pala, yung consolidation system na ginagamit sa bawat canvassing, sa bawat bayan, na kasama sa package na una nirentahan natin noong 2010 at nabili naman noong 2013, ay nagpagawa niyo pala po sa mga IT experts ng COMELEC Ng mismo. COMELEC mismo, And oo. magkano po ang nagastos natin more or less sa pagpapagawa pala ng gano'n? 3 buwan lang nila ginawa. Yes, No? sir. Nung natapos tinong ko,
magkano ba yung bili natin noon doon sa Smartmatic, no? Yes, sir. 58 million daw. Okay. Ganon. Okay. Chinak nila sa accounting. Yes, sir. Magkano nagastos natin doon sa nung ginawa ninyo? Isama mo pati yung mga laptops na binili, Yes, sir. yung humiram ng tao sa DOST, binabayaran din yon ng kuan, 600,000 So, As just compared imagine. to 50, as compared to 58 58 million. million. Ngayon, gusto mo pa ba makipag-deal sa ganyang mga suppliers? Yung NAMFREL, sir, kayo po ba ay umaasa na at least by 2016? Kasi nga, siyempre, makikita ba namin na yung NAMFREL ay babalik sa dati niyang kinang, lalo na ng mga early part ng ma-restore yung ating democracy. Nandiyan ang NAMFREL and then series of election NAMFREL. Tapos biglang parang nawala sa picture ang NAMFREL. But by 2016, do you expect to be again accredited as a citizen's arm? And can we expect that NAMFREL will be performing and will be restoring its old glory once Well, again? yung ano naman, yung habol namin hindi yung glory or something, yung makaserbisyo. Nakikita namin, may ibang paraan to monitor an automated election system. No? Iba ngayon, yung tulad ng parallel vote tabulation, yun yung angkop para sa manual. Meron kaming balak i-monitor yung automated election system, pero kung sinasalya naman at sinasantabi, mahirap sabihin. Tingnan nyo na lang yung Indonesia. No? Medyo lahat ng tao, lahat ng grupo, pwedeng gumawa ng count nila. Kasi accessible yung C1 forms na yon. At Kahit yung pala, sino. kaya meron din silang sariling parallel na... Kahit sino pwedeng gumawa, kahit sinong grupo. Kaya ngayon, yung isang kandidato, hirap na kumontra. Ayun. Sir, Leveling the playing field. Dahil palagi na lang ika nga lalo na pagdating sa mga political ads. Pag wala kang pera, sorry ka, kahit magaling ka, kahit popular ka. Ibabalik ulit tayo dun sa ano bang campaign magagawa? Ano finance, bang dapat gawin dyan? Enforcement lang, nandun na yung nandun na yung batas, nandun na yung patakaran. Enforcement lang. Enforcement by the COMELEC. Ako last question. Random manual audit, meron naman sir eh. So may paraan naman pala to counter-check the performance of the machines. Well, unang-una, yung random manual audit was not done properly. No? Pero pangalawa, hindi naman lumusot eh. Ang required nung bid specs, 99.99%, no? Hindi man umabot ng 98% eh, no? So, failure eh. Ayun. Lahat ng mock elections na ginamit yung PCOS, failure. Ayan. No? And this is the last question, sir. How do you ensure the transparency of the election, most specifically the 2016 election? Well, ang talagang bottom line dyan is dapat, hindi lang nakatuon yan sa isang grupo, is dapat yung tao, mas lalo na ngayon yung COMELEC, no? They have to decide again, no, what system to use or if they really have to automate. No? Yes, sir. Kasi it defeats the purpose. No? Mag-automate ka, hindi naman transparent, hindi naman efficient. Transparency and credibility of the election, sir. Sana makinig lang yung mga COMELEC commissioners doon sa mga nakakaintindi naman ng systems at saka eleksyon, no? At hindi naman kailangang, gusto ko lang ipagtuunan ng konti, hindi naman kailangang magpa-bid out bago mag-February. Dapat siguro sila ipaubaya na doon sa mga papasok na bago ang pagdidesisyon kung anong makina, kung ano man yon nagagamitin para sa 2016. There's enough time. Ang kailangan atensyonan ngayon, yung transmission, yung telcos, no? Pero wag natin kalimutan, kailangan yung election natin transparent. Ayun. Always. It should always be. Maraming salamat po. Napakaganda ng ating talakayan, Tito Joe. Of course, kay Sir Gus Lagman and of course, kay Sir Eric Jude Alvia. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon na sa inyo, ang desisyon at ang pagbuo ng opinyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Samahan niyo po muli kami sa susunod na Webes para sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.